tayo, hindi lang po yung pinag-aaralan natin para sa atin, kundi para sa lahat. Lalong-lalo na, yung akala nila, isigurado sila na nag-iingat sila doon sa libadura. Pero hindi nila alam kung ano yung libadura na dapat nilang ingatan. Pero nag-iingat sila ng libadura sa 7 araw. Tayo, nag-iingat tayo. Ano ingatan natin? Yung libadura ng iskriba ng mga parasiyo ng mga aral. Hanggang kailan ba tayo nag-iingat? 7 araw lang ba? Buong taon ng ating buhay, iingatan natin yan dahil yan ang libadura sa ating pananampalataya. Sila, nag-iingat lang sila ng tinapay pagka 7 araw. Ano sinunod nila? Yung mga pasimulang aral na kung saan magsitigil na kayo. Ang tanong naman dun, ano ba yung mga pasimulang aral na pinatitigil tayo ayon kay Apostol Pablo? Si Pablo naman sasabi, sulat niya yan Makikita po natin, kakaiba itong mga ebanghelyo ni Kristo pagdating kay Pablo. Ibang-iba. Siya lang lahat nagpapatotoo, maging kung ano man siya nung una. Pero mo, walang inilihim sa Apostol Pablo nung Saulo pa siya. Nung nandito na siya nandito na sa iglesia, na ginawang apostol sa mga intel, lahat ng kanyang insinikritong ibununyag niya. Para ano? Para hindi na tayo maging ganun, gaya ng dati, na kung saan siya. Si Apostol Pablo, alam niyo si Apostol Pablo? Ang sabi ng Apostol Pablo, sumusunod siya sa kautusan na walang kapintasan. Ibig sabihin walang kapintasan, wala siyang utos na hindi sinunod. Sinunod lahat niyan. Kaya nga walang kapintasan Pero pagdating po nung siya'y apostol na sa mga intel, lahat ng mga bagay na yan, inari kong kalugian, arang-arang kay Kristo. Baka hindi niyo alam yung mga sulat ni Apostol Pablo tungkol na inari niyang sukal lamang yung kung saan ay may pakinabang. Sige, mag-isip-isip kayo kung saan nandun yung pakinabang. Sa material na bagay. Baka hindi nyo alam kung anong pakinabang meron dyan sa inusunod yung kautosan. Pagdating kay Pablo, sinasabi niya, kung noon ingat na ingat siya dyan sa kautosan, na ang inaakala niya dyan na pakinabang, yung hahaba ang buhay niya. Pagdating, iba pala yung hahaba ang buhay mo sa walang hanggang buhay. Diba? Kaya nga, nung pagsunod ni Apostol Pablo nung una, doon sa kautosan, na yung kautosan pala, siya rin may sabi, hanggat sinusunod mo yan, dito sa sanglibutan, okay ka. Kasi batas sa sanglibutan yan Pero hindi na batas ng Diyos yan. Ibinigay na ng tao yan. Ibinigay ng Diyos sa tao, kaya bilang mga tao, yan ang batas dito sa lupa. Natural, pag sinunod mo yan, dito sa lupa, okay ka. Ngayon, pag namatay ka, dahil tayo dumarating din sa panahon na tayo namamatay, hindi tayo sumampalataya kay Kristo. Ano yung iniisip natin buhay na walang hanggan? Kung iniisip natin, doon lang sa pagsunod natin Ten Commandments, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, na kay Kristo lang yan. Na kay Kristo lang po yan. Makakamit lang po natin yan pag tayo sumampalataya na nag-iingat na tayo ay hindi mahaluan ng libadura. Mga kapatid ko, dapat malaman ninyo kung anong dapat pag-ingatan ninyo, kung anong libadura tinutukoy dyan. Ngayon, nandun ka sa libadura na tinutukoy ni Pablo na ang libadura, aral ng Saduceo at Parasiyo. Yun ang sinusunod mo. Makasalanan ka, yung kasalanan, yan yung nagsisilbing libadura sa atin. Kasi si Kristo na kordero na ihain na, siya yung tinutukoy na walang kasalanan, hindi nakakilala ng kasalanan na inihandog sa atin. Tayong mga makasalanan. Di ay isipin natin si Kristo na walang kasalanan, bakit iniisip natin sa pungutos?
Para ba yung 10 utos, pag naisip mo, hindi ka gumagawa ng kasalanan? Totoo, hindi ka makakagawa ng kasalanan kasi yung kasalanan nasa iyo na. Di ba? Ang akala nila kasi, pag sinunod mo yung kautosan, hindi ka na makagawa ng kasalanan. Eh wala ka na makikilala mabuti doon, buti kasalanan eh. Akalain mo naman, gumagawa ka ng mabuti, sinasabihan ka ng kautosan, huwag. Ano yung mabuti doon? Yung sinasabing huwag kasi isip mo masama, yan yung kasalanan nasa akin, sabi ni Pablo. Pag kasalanan nasa iyo, ano yun? Lipatura. Kaya tayo, bilang nag-celebrate, kailangan hindi na masumpungan sa atin yan. Yan yung nagsisilbing libadura sa pananampalataya natin. Mag-ingat po tayo dyan. Huwag tayong basta-basta. Kung alam po na natin, parang ito yung isa sa libadura. Para magkaroon ng kabuluhan yung pagtanggap ko kay Kristo. Umiwas ka ron. Alisin nga ninyo eh. Hindi ka umiwas doon. Naalis mo ba yung lumang libadura? Tayo na rin mag-isip-isip kung may kabuluhan yung pagtatamp natin ng Lord Sulisaper. Tinapay nag-ingat. Ngayon yung iba, proud na proud. 7 araw nag-iingat. Sa tinibadura, tinapay. Hindi po yun. Hindi po yun ang tinutukoy na ingatan ninyo. Ang iingatan ninyo, yung kayo, huwag na kayong magkakasala. O ngayon, kung iniingatan mo yung huwag kang magkasala, huwag ka nang sumunod 10 utos kasi sabi ng 10 utos, masama ka pa rin. Dahil sabi, huwag. Hindi nyo maintindihan yun? Ang 10 utos, ibinigay lang yan para makilala po ng lahat ng tao yung kanilang kasalanan. At dahil sa kasalanan yan, diyan tayo namatay. Sinong kailangan natin para mabuhay? 10 utos pa rin? Naku po, diyan na tayo namatay, 10 utos. 10 utos pa rin kailangan ninyo? Anong pag-iisip meron kayo? Ang kailangan po natin lahat si Kristo. Kaya magiging proud tayo, Jerusalem Church of God. Ngayon, proud na proud kayo sa Jerusalem Church of God. Pag may gumamit katulad namin, sinasabihin nyo na wala kaming karapatang gumamit. Sino kayo? Pag-aralin mabuti, yung pagtubos ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Pag-isipan ninyo kung bakit tayo tinubos ni Kristo. Hindi tayo tinubos ni Kristo para pagkatapos babalik tayo sa kautusan, hindi na magkasala. Ayan po yung unawa ninyo eh. Nakakala ninyo, yung pagtanggap nyo ng bautismo, napatawad na kayo, pagkatapos babalik na kayo sa 10 utos na kailangan sundin nyo yan. Naku po! Wala nang nakasunod yan eh. Biblia na po may sabi. Lahat nagkasala. Nasaan na yung matuwid? Sabi sa Biblia. Sabi, walang matuwid na gumawa ng mabuti sa ibabaw ng lupa na hindi nagkasala. Sabihin nyo, matuwid na kayo. Matuwid na kayo, sabihin ninyo. Kayo ba? Bilang matuwid kayo, hindi kayo nagkasala? Naku po mga kapatid ko, kahit kailan nung kautusan na sinusunod po ninyo, hindi mawawala kasalanan sa inyo. Wala sa kautusan yan, wala sa pagsunod sa kautusan yan, na yung kasalanan. Pag nagkasala kayo, mapapatawad kayo. Akala ninyo, yung pagsunod nyo sa kautusan, pag nagkasala kayo, mapapatawad kayo. Hindi. Walang ibinigay na kahit isang buhay yung kautusan. Si Kristo lang nagbigay ng buhay sa atin. At yung kautusan, walang dugo yan, walang laman yan. Sa Espiritu nga yan eh. Ang kautusan sa Espiritu. Yung kautosan sinusunod mo, may laman at dugo ba yan? Para maligtas ka yan? Sige, mag-comment kayo. Sa pagsunod nyo ng 10 Commandments na walang laman at dugo, maliligtas ba kayo yan? Si Kristo na magliligtas sa atin dahil sa kanyang laman at dugo. Diba? Pagkatapos, maging proud pa kayo sa kautusan kaysa kay Kristo. Paano naging proud sila sa kautusan kay Kristo? Pero mo, sabihin yung kautusan,
Ano sinabi sa kautosan? Ha? Yung kautosan sinasabi, dinakila ng Diyos yan. Ha? Paano dinakila yan? Kasi ibinukod 10 lang yan. Pero hindi sinasabi na yung pinadakila na 10 utos, yan ang magiging kaligtasan natin. Ipapahamak na tayo niya eh. Sabi ni Pablo eh. Hindi niyo maintindihan? Ha? Yan yung mga masamang akala. Dahil akala ninyo, yung kautosan makapagligtas sa inyo. Hindi, si Kristo. Kaya nga alisin nga ninyo sa inyong lumang libadura. Anong mga lumang libadura? At ng mga masamang akala. Ano ba yung mga akala niyo sa Ten Commandments? Ha? Ano ba makakala niyo sa Ten Commandments? Di ba akala niyo sa Ten Commandments, maliligtas kayo? Kay Kristo tayo maliligtas. Dagan nga lang, kailangan siya na walang kasalanan, kailangan maging ganun tayo. Kaya nga yung mga libadura po sa atin, kailangan maalis yan. At yung mga libadura, hindi yan yung patubo na gaya ng sa tinapay, kundi yung mga kasalanan. Kasi kung mawala na yung kasalanan sa atin, hindi ka na mamanduan ng kautusan. Ngayon, naalis ba yung libadura sa inyo? Hindi, bakit? Sinusunod yung kautusan eh. Ano ba sabi ng kautusan? Wag, wag, wag. Ano ba yung wag na sinasabi? Yan ang libadura. Yan ang gawa ng laman. Yan ang masama. Kaya nga walang kapahintulutan eh. Huwag eh. Ngayon, sunod ka ng sunod dyan. Doon na pagsunod mo, napigilan ka. Pero masama, nasa'yo. Kasi yung masama, di mawawala sa'yo yan eh. Sabi ng Apostol Pablo, kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama nasa akin. Ayan, sige, sundin nyo yung kautusan. Hindi mawawala yung masama sa inyo. Paano magiging katuparan? Masama wala sa inyo. Sabi ng kautusan, wag, 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 wag. Diba? Hindi nyo po kasi naiintindihan mga kapatid ko. Kaya nga ganito kami, magsalita, ganito kami, magpahayag, magpaliwanag, na sa isang bersikulo, umahaba yan, hindi katulad ninyo. Nag-aral kayo, yung binasa ninyo, binasa lang. Ang pinakapaliwanag doon, ulitin basahin. Nasaan paliwanag doon? Sabi daw dito, mga kapatid, kailangan mag-iingat tayo. Hindi sinabi ko anong pag-iingatan. Kung sasabihin man, mag-iingat tayo doon sa 7 araw na tinapay. Hindi pinag-aralan kung ano yung libaduran, pinag-iingatan. Tinapay agad na naisip. Di masamang akala, alisin natin nyo sa inyo. Yan. Mga masamang akala na yan. Ano pa, mga kapatid ko sa Panginoon? Tingnan po natin yung sinasabi sa versikulo 7. Tingnan natin yung versikulo 7 ng unang Korinto 5. 7, ano po, balikan natin. Ano sabi sa 7? Unang Korinto 5, 7. Alisin ninyo ang lumang libadura. Yung lumang libadura, yung dati na kung saan masama kayo. Alisin yan. Yan ang nagiging libadura po. Hindi tinapay, kundi yung pagkatao. Yan ang alisin. Upang kayo maging bagong limpak na tulad sa kayo walang kasalanan. Libadura. Yung kasalanan kasi yan yung libadura eh. Kaya nga po, pinapaliwanag po namin. Yung nagsisilbing libadura na alisin natin dito, yung dati nating pagkatao. Kaya kung saan, yung aral ng Iskribat Parasiyo, na siya sabi, yan yung libadura. Paano maalis yung aral ng Iskribat mga Parasiyo na libadura na 10 utos kung yung kasalanan, nandyan sa inyo? Sige nga. Sapagkat, anong dahilan? Sapagkat ang kordero ng sapagkat ang kordero ng ating Paskwa, ito yung sinilibret natin na si Kristo ay nahiyain na sa makatwid bagay si Kristo. Ayan. Yan po yung iingatan natin na dapat mawala yung libadura, na yung libadura tinutukoy dito, yung dati nating ugali, yung dati natin na kung saan yung masama, mawala sa atin. Kasi hanggang sinusunod mong kautosan, hindi mawawala yung masama sa'yo. Ay, sunod ka ng sunod sa kautusan. Yung masama, nasa iyo lagi. Ano ba yung masama? Ayun yung libadura,
Tapos sabihin niyo, kay Kristo kayo? Ha? Intindihin niyo mabuti. Ha? Nagiging proud kayo sa pagsunod niyo sa kautosan. Nasasabi niyo, kay Kristo kayo dahil si Kristo sumunod sa kautosan. Alamin ninyo kung anong kautosan sinunod ni Kristo. Unang-una, kung sinasabi nyo, si Kristo sumunod sa kautosan, takbo kayo sa Ten Commandments para sundin nyo yan, sira ang Biblia. Ang sabi, ang kautosan hindi ginawa sa taong matuwid. Isipin ninyo kung sino matuwid na hindi ginawa sa kanya. Dahil lahat ng matuwid sa Biblia, sumunod yan sa kautosan na yan. Si Kristo na matuwid, hindi niya kilala yan. Hindi siya nakakilala ng kasalanan. Bakit susunod yan? Siya nga yung matuwid, wala nang iba eh. Isasama niyo matuwid sa Biblia, naging matuwid yan dahil doon sa pagsunod sa kautosan. Pero pagdating sa talagang walang kasalanan, kasi yung mga matuwid na sumunod sa kautosan, may kasalanan pa rin yan. Walang matuwid na gumawa ng mabuti sa ibabaw ng lupa na hindi nagkasala. Tandaan niyo yan, kahit matuwid, nagkasala pa rin. Pero si Kristo, never. Wala ginawa ganyan. Kasi hindi ka nakakilala ng kasalanan eh. Paano para sa kanyang kautosan? Paano niya sinunod niyan? Hindi para sa kanya ngayon dahil wala siyang kasalanan. Akala ninyo dahil sa walang kasalanan, sinunod yung Ten Commandments? Masamang akala yan. Naku po, mga kapatid ko sa Panginoon. Yan ang libadura. Yung mga masamang akala. Pagka tinapay, Panginoon, akala ko kasi ganito eh. Sinasabi na namin sa inyo, pinapahig na namin sa inyo kung ano yung libadura. Hindi kayo naniwala. Ano sasabihin ng Panginoon? Magsilaw yung kayo. Kayong mga nagsigaw ng katampalasan. Sabi ng Panginoon, magsilayas kayo. Hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Naririnig din yung pahayag eh. Posible hindi nyo pa narinig ito. Pagdating Panginoon, hindi mo na narinig yan. Kala namin ganun eh. Diba? Wala na tayo may dahilan sino ba o tao. Ano pa may dadahilan mo? Akala nyo, akala kasi. Walang kasigurubuhan yan. Kaya nga pinapatunayan namin yung mga akala ninyo na doon sa pagsunod nyo ng 10 utos, ligtas kayo, masamang akala yan. Mababaniwala si Kristo na nag-push ng buhay dahil sa atin. Kailangan alam nyo yan. Lalo-lalo kayong mga pangulo. Na kung kilabutan kayo. Kilabutan kayo. Hindi kami ang ano dito, kundi ang Panginoon. Baka akala nyo, porque kami, baguhan lang, porque kami, galing din sa inyo. Porque kami, walang lisensya, walang karapatan magsalita. Naku po, mga kapatid ko sa Panginoon, nagkakamali kayo. Nagkakamali kayo. Naalisan nyo kami ng karapatan para sambitin namin ng mabuting bagay sa inyo. Sino ba magtuturo sa inyo? Yung iba? Nakakaya kayo. Jerusalem Church of God kayo, Jerusalem Church of God, proud kayo na iyan na relihiyon ililigtas. Totoo yung relihiyon na ililigtas, yung ayan, pinto ng langit nga yan eh. Pero ang tanong, yung iglesia na to, yung relihiyon na to na ililigtas, ligtas kayo kaya? Sa anong dahilan kayo maliligtas? Sa pagsunod nyo 10 Commandments? Sa hindi nyo pagkain ng karumalduman? Sa pag-iingat nyo, 7 araw, di kayo kaya tinapay? Sa palagay nyo? Mag-isip-isip kayo, yan ba? Walang kabuluhan yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Walang kabuluhan po yan. Huwag yung tignan nyo, akala po namin, mapagmamapuri kami. Nagmamapuri kami kasi dahil sa Panginoon. Hindi katulad ninyo. Nagmamapuri kayo sa sarili ninyo. Na ang akala nyo, 10 lang at susunod yan. Hindi kami nagmamapuri sa sarili po namin. Kaya nga nagsasalita kami may katapangan kasi nagsasalita kami sa salita ng Diyos. Hindi kami nagmamapuri. Nagmamapuri kami sa Panginoon, hindi sa aming sarili. Huwag niyo tingnan yung mga reaction po namin dito na akala nyo kami nagmamapuri sa inyo. Hindi. Hindi kami nagmamapuri sa sarili po namin. Nagmamapuri kami sa Panginoon. Kayo ba meron ganon? Kung meron pong magmamapuri dito, kailangan magmamapuri tayo sa Panginoon, hindi yung sa sarili po natin. Kaya nga yung pagmamapuri po sa sarili ninyo, akala nyo hindi kayo nagmamapuri? Naku po. Ibigyan ko yung halimbawa, yung sinasabi nyo, 10 lang yan, kailangan sundin natin yan. Ay, pinatitigil na tayo dyan. Inalis na ni Kristo yan. Di ba?
Pagpapapuri sa sarili niya yan, inalis na nga eh. Na inalis ang kautusan na may mga batas at mga palatuntunan. O, inalis hindi. Inalis nga eh. Eh, tuloy na tuloy pa rin kayo. O, di pagmamapuri. Ha? Yan ang pagmamapuri sa sarili. Akala ninyo, nasusunod nyo talaga yan. Eh, kahit na masunod mo yan, maliligtas ka kaya dyan? O, nasaan ba ang kaligtasan? Na kay Kristo, wala dyan. Kahit sabi mo masunod mo pa yan, sige, saan ayunan ko na yung pagmamapuri nyo, kaya yung sundin yan. Walang kaligtasan dyan. Walang kaligtasan dyan. Kala nyo? Gamitin nyo lang dito sa sanglibutan yan para umababuhay nyo. Kasi, kung gagamitin mo sa sanglibutan, talagang hahaba buhay mo. Kasi, pag ginawa mo yung nilabag mo yung nandyan, ang magbibigay hatol sa'yo, tao. Hindi ang Diyos. Tao na magbibigay ang hatol sa'yo. Pag nilabag mo yung 10 Commandments. Hindi na Diyos. Tapos na Diyos nagbigay sa atin ng parusa dyan. Lahat karanasan ng mamatay. Tandaan niyo yan. Ngayon, kung hahabang buhay mo, kung gagamitin mo yung sa sanglibutan, okay, malala ka. Pero, kawawala din yung buhay mo dyan. Hahaba lang ang buhay mo dyan. Kaya iba, yung buhay na walang hanggan na kung saan nandun kay Kristo. Kaya kay Kristo na tayo makikinig, sabi ng Ama. Sa Kanya na tayo susunod. Kung ano yung sasalita ni Kristo, yun sundin natin. Kaya ba yun? Unang-una, yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, ang gumagawa ng mabuti, ang sumasampalataya ay hindi gumagawa. Ang sabi na, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ngayon, kung yung pananampalataya mo na tinuro Kristo ng pag-ibig, na yung pag-ibig mo, hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa. Ano ba ang iba na magmamando sa'yo para pigilan ka? Di ba? Tandaan niyo, ang pag-ibig ay pinakadakila sa lahat. Eh, pag meron kang pag-ibig, nabigay ba yung katuparan ng kautusan, yung kahilingan ng kautusan? Naibigay yung kahilingan ng kautusan sa isang tao na sumasampalatay kay Kristo. Anong kahilingan yun? Di ba sabi ng kautusan, wag. Magsasalita ba ang kautusan sa iyo kung may pag-ibig ka na sa kapwa mo? Wala na, di na magsasalita yung 10 Commandments sa iyo. Kasi pag-ibig sa kapwa ay tinuro ni Kristo eh. Ang pag-ibig hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Pagka meron kang pag-ibig, hindi ka na gumagawa ng masama sa kapwa mo, nasa iyo huwag kang papatay, ipag-ibig na nga na sa iyo. Kuha nyo? Siguro, dahil hindi nyo matanggap, yung pananampalataya ay tinuro, na pananampalataya tungkol sa pag-ibig, hindi gumagawa ng masama, ay hindi nyo matanggap. Kaya yun ang dahilan, kaya kautusan pa rin sinusunod ninyo. Sige. Papatunayan ko sa inyo ay sa Biblia, masama kayo. Biblia, ang ginagamit ko. Ang kautusan ginawa sa taong masama, diyan pa lang. Eh, sumusunod kayo eh. Ano kayo? Mabuti kayo? Pag sinusunod mo yung kautusan, mabuti kayo? Yung kautusan lang mabuti, pero yung tao, hindi ka mapapabuti ng kautusan. Sinasabihan ka lang kung ano kang klaseng tao. Na ikaw, ang pakilala ng kautusan, masama ka kasi, kaya nga sinasabi mo, nag-iisip ka masama eh. Ano bang gusto niyong paliwanag? Ang liwaliwanag naman eh, hindi ko na matanggap kasi, Doktrina pinangalan. wala mangyayari sa ito, doktrina. Yung doktrina, ito yung po sinasabing pa-bright lang yan. Naalala ko yung bright eh. Pa-bright. Ang gagaling nyo sa kautosan, pagdating kay Kristo, wala. Kala nyo, yung kautosan ginagamit nyo, kung saan kayo magaling, yan. Yung magaling na akala nyo, yung magaling kayo dyan sa kautosan, na ipinagtatanggol yung kautosan. Hindi kayo pagtatanggol yung pagdating yung kaligtasan. Ano pa naman kayo? Sa ngayon lang yan, nagiging proud kayo. Kasi yan yung ginagamit ninyo. Sa ngayon kasi iniisip, magagaling to. Mga Jerusalem Church, pagdating sa kautosan. Yung kagalingan mo sa kautosan, pagdating kay Kristo, kikilalanin mo galing-galing mo na yan? Kikilalanin kaya ang Panginoon yung galing-galing mo na yan dahil sa kautosan? Ang galing-galing yung magdipa-dipati, gamitin yung kautosan?
Sige, gamitin yung kautosan ako, gamitin ko pananampalataya kay Kristo. Sige na. Kung mayroong magagawa yung kautosan ninyo. Oh. Unang-una, yung kautosan hindi na pinagay sa mga hintil yan. Ano ba kayo, Hudyo? Naku po, kahit sa puso, hindi kayo magiging Hudyo. Oh. Pero yan, gamit natin yan. Diba? Dati gamit natin yan. Kaya nga, naging proud tayo eh. Lumaki uno natin yan eh. Alam niyo, mayroon akong kadibati dyan. Yung kadibati ko dyan, o kasiring ko, yung pumunta sa bahay. Saksi ni Jehovah. Napahiya ko pa yung tao. Dahil doon sa proud ako doon sa aral na tinuro sa akin. Oh. Diba? Ginamit yung sinasabi sa hope. Ha? Kung talagang ikaw ang unang tao, nasaan ka nung likhay ng langit at lupa? Oh, sasabihin mo pa yan doon sa sinasabi ni Jehovah siya. Kasi Jehovah, saksi yan eh. Saksi ni Jehovah eh. Nasaan ka? Nung nalangin ng langit at lupa, nasaan ka? Oh, yan ang tanong mo. Sige, magpakalalaki ka. Oh. Proud tayo, di ba? Pero sa totoo lang, yung si Kristo sinasampalatayanan natin, yung tunay na saksi. Tapos sino pa? Eh natural yung mga sumampalataya sa kanya, mayroon siyang sinugo. Yun din ang mga saksi doon sa mga bagay na ginawa ni Kristo. Doon naman tayo naging saksi ngayon. Saksi tayo ni Kristo, hindi saksi ni Jehovah. Dahil si Kristo na nagpapatunay sa atin sa gawa ng Ama. Paano ka magiging saksi sa Diyos? Hindi ka nga, wala ka nga doon, nung lalangin-langit ang lupa eh. Oh. Eh yung pangalan, mga kapatid natin dito, nasaan kayo nung gawin isang pungutos? Nandun ba kayo? Ha? Nandun ba kayo sa bundok ng Sinai? Kasama ba kayo na nilabas sa lupain ng Ehipto? Ayan ang mga tanong sa inyo eh. Wala kayo doon. Okay, kung gano'n magiging tanong sa inyo. Sige nga. Proud na proud kayo din sa kautusan na yan. Nakakala ninyo, wala nang makakasapon sa inyo. Ako po. Pagdating sa pananampalataya, taob yan, wala yan. Diyan kami nagmamapuri, talagang yung kautusan talaga, walang magagawa sa tao yan. Sinasabi na nga, tayo nasa laman. Mahina ang laman. Ano nagawa ng kautusan sa atin? Kayo, akala nyo may nagawa ng kautusan sa inyo? Walang nagawa ng kautusan sa inyo, masama pa rin kayo. Biblia may sabi, hindi ako. Diba, ang ganda mga kapatid ko. Ngayon, tingnan natin yung sinasabi naman dito sa 2 Korinto. Ito lahat tayo dito. Lahat tayo, Jerusalem sa Tugdan, nabautismuhan tayo. At itong bumautismo sa atin, mga pastor, at yan ang mga tanong sa atin ngayon. Bakit? Paano ba kayo naging Jerusalem Church of God? Sino ba nagbautismo sa inyo? Naku dahil ba doon sa pagbautismo ninyo sa amin, na kayo mismo hindi nyo naintindihan? Kayo nga nagbautismo sa amin, pero hindi po yan dapat ipagmalaki dahil kayo yung nagbautismo sa amin, hindi nyo naintindihan. Tingnan natin, yung 2 Korinto 5, kung naintindihan nyo. Ito, ang sabi dito po sa 2 Korinto 5:17, kaya kung ang sinuman ay na kay Kristo, take note kayo na nagsabi na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Patunayan ninyo na yung mga bagay na yan nagsilipas na sa inyo. Kayo na nagbautismo sa amin. Kayo na nagpatong ng mga kamay sa amin. Patunayan ninyo. Patunayan niyo mga kapatid ko, yung sinasabi ninyo, na kung wala kayo, wala kami rito. Naku po tandaan ninyo, Diyos ang tumatawag, hindi tao. Diyos ang tumatawag, Diyos ang nag-alis. Tandaan niyo yan. Kayo, anong gawa ninyo? Kayo nagtatakwil sa kapatid. Wala kayong karapat magtakwil. Yung sinabi, alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ang ibig sabihin nun, wala tayong karapatan yung mga membro natin. Pag nakita natin masama, aalisin natin. Pag masama yan, turuan mo yan para mapabuti. Ang sinasabing masama dito na alisin natin bilang tao, yung nasa sarili natin dahil yan nagsisilbing libadura. Yan ang sinasabi mga kapatid ko. Ang nagiging libadura sa atin dito,
Yung masama na nasa atin, alisin niya ninyo sa inyo ang masamang tao. Hindi yung nakita mo, gumawa ng masama, hindi mo nakilala yung kapatid, hindi mo na pinayuhan, hindi mo na pinalayas mo na, kinakpil mo na. Hindi ako po. Tapos sabi, hindi na kapatid yan, sino ka? Eh sabi sa Biblia, huwag tawagin ang sinumang kapatid na siya ay mangangalon niya, makikiapin. Ha? Eh siya sabi na, binasa natin kanina. Na siya'y manlulupig, na siya'y mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ha? Na siya'y mapagtunghayaw. Man lang makisama. Di ba? Hindi, huwag man lang kayo makisama sa mga ito. Huwag kayo makisalo sa kanila. Bakit? Yung masama nasa kanila Hindi yung tao. Pinapaliwanag po namin, hindi na tayo nabubuhay sa material, kailangan mabuhay na tayo sa spiritual, sa pananampalataya. Diyan na tayo kailangan mabuhay sa pananampalataya. Pag sa pananampalataya, siyempre, spiritual yan. Hindi material. Alisin nga ninyo sa inyong masamang tao, akala nyo, yung ginagawa niya masama, mas masama pa nga kayo ulit. Dahil bakit? Kayo pinagkatiwalaan ng mga tupa. Pagkatapos, akala nyo kung sino kayo magtakbil sa kapatid? Pag-aralin mabuti, Diyos ang tumatawag, Diyos ang nadalis. Wala tayong karapatan na magalis. Ang karapatan lang natin, sabi nga, ang isang kapatid, kung hindi na ang isang kapatid, sabi nga sa ang isang matuwid, pagka hindi na lumalakad sa kanyang katuwiran, sabi nga sa Ezekiel, pangunaan mo ng galang sa akin. Pag sa galang akin, sabi ng Panginoon, siyempre natural, ipanguna natin, ituro natin yung salita ng Panginoon. Hindi yung, bahala ka, di kami nagkulang. Yan ang mga libadura. Yun ang alisin po natin. Dahil ilang taon na po, dito sa Jerusalem Church of God, pagdating ng Panginoon, anak ko po, hindi kikilalanin yung mga ganyan. Hindi kikilalanin yung mga ganyan pagkatao. Ang Panginoon naglalagay ng pastor at ang ginagawa ng pastor nag-iingat. Pagka yung isang kawan na iningatan ng pastor na pilay, ibig sabihin na pilay, paggalingin mo. Yung pilay, ilagay natin sa ibang term, nakikita mo na may sakit siya, na yung sakit niya, yung ginagawang kasamaan sa sanglibutan, pangunaan mo ng galang kanya. May posibilidad ka doon. Pag nagtagumpay ka, niligtas mo sarili mo. Ay kung pinabayaan mo yan, sisingilin sa iyo ang kanyang dugo. Di ba? Hindi pwedeng sabihin ng namumuno na hindi na kami nagkulang sa inyo. Antitigas talaga ulo ninyo. Sa palagay nyo, yung kapatid na sinabi matigas ang ulo, kayo hindi matigas? Matigas ang ulo ninyo! Bakit? Sa anak tayo makikinig Sabi nga nakikinig tayo dun sa Pangulo. Yung mga pastor, mayroon pinakikinggan yan. Pangulo. Yung mga Pangulo naman, may pinakikinggan yan. Si Israel, Elder Tager. Doon nagtitiwala mga yan. Nasaan yung pagtitiwala sa Panginoon? Mas maigi ang maganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Ba? Nagtitiwala ka sa tao. Samantalang maigi ang maigi ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Mayroon pa sinasabi sa awit, magsitiwala kayo sa Panginoon. Sa Panginoon tayo magtiwala. Mayroon pa sinasabi sa Jeremias 5:17, kung hindi ko nagkakamali. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Sa palagay nyo, hindi ba yung mga Pangulo, tao yan? Nakikita nyo naman, yung mga aral ng mga Pangulo, malayo po sa mga aral dito sa tunay na tinubos ni Kristo. Di ba? So, nagtitiwala sa Panginoon, yung pinapayag, yung Panginoon sa Kristo, hindi yung kung ano-ano pa pinapahayag. Kung ano-ano pa ipinapangaral. Mga kapatid ko sa Panginoon, no? Kailangan po, no?
Sinasabi po namin sa inyo, itabi muna ninyo mga aral na pinipili ninyo para magtagumpay kayo pagdating kay Kristo. Pero hanggat ganyan pa rin ang mga aral ninyo, pagdating ni Kristo, hindi kayo kikilalanin. Wala pa nga ako dito nakikilalang mga pastor na, pangulo na nagpalayas ng demonyo nagpagaling ng mga karamdaman Pero sa Biblia, gumawa na ng mga dakilang gawa, nagpagaling sa mga karamdaman, nagpalayas ng demonyo. Pagdating ni Kristo, magsilayo ko kayo. Hindi ko kayo nakikilala. Akalain mo yan? Yung nga nakagawa na ng mga dakilang gawa, pagdating ni Kristo, hindi ko kayo nakikilala. Magsilayas kayo nagsigawa ng katampalasaran sa akin. Pagkatapos proud kayo dahil sa pagtuturo niyang kautusan? Naku po, ituro po ninyo si Kristo. Dahil wala na pong pangalan na makapagliligtas sa atin na ibinigay sa sino ng langit, kundi si Kristo. Tapos hindi pa si Kristo pinapahayag ninyo? Alam niyo ba si Kristo? Nung siya po'y isinilang, nung iniluwal ng kanyang ina na si Maria bilang tao, sinabi na dyan na yung pangalan niya Emmanuel at tawagin mo kaya pangalan Emmanuel sapagkat ililigtas niya ang sanglibutan. Hindi kayo naniniwala doon? Mayroon pa kayong iba na iniisip na magkapagliligtas sa inyo? Naku po, baguhin po ninyo yung mga aral nyo, hindi sa inuutusan kayo. Biblia po. Biblia po kailangan natin, hindi yung mga pinili-pili po natin. Wala tayong pinagkaibahan sa sanglibutan. Ang sanglibutan may kanya-kanyang piling aral. Tandaan nyo yan, na pagka hindi aral ng isang kongregasyon, hindi mo kailangan ipahayag yan. Ganon kayo. Ano pa tinawag na Bible kung pipili lang din kayo? Sige. Dapat ang hawakan yung Bible, kung ano yung pinangawakan yung doktrina, yun lang. Okay, nakalipis yun. Mga tatatlong, siguro wala pa 10 speech pagka yung pinagawakan mo, ang doktrina mo. Anong kabuluhan yung ganyan kakapa na Bible? Kaya nga kailangan matupad sa atin yung sinasabi, mag-iba kayo sa sanglibutang ito. Kailangan magkaroon tayo ng katuparan, mag-iba tayo. Dahil tayo, akala natin, iba na tayo sa kanila. Hindi! Kung may iba rito, natural, yung iba, yung pinapayag si Kristo. Wala nang iba. Yan ang iba. Yan ang magiging katuparan. Mag-iba kayo sa sanglibutang ito upang mapatunayan ninyo kung alin at kung anong mabuti na karapat-dapat. Sabi nga, tingnan natin yun. Yung sinasabi sa gawa ba yun? O Roma? Roma 12, tingnan natin. Kailangan ito, ginagamit po natin talata nung una pa to, nung kasama pa ninyo kami. Pero nakikita ko, walang pinagkaiba. May pinagkaiba? 12:1 ng Roma. Kaya nga mga kapatid, ipinamanhid ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan ng isang buhay, banal, kaya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. Katapatang pagsamba, baka kala ninyo, yung pagsamba tinutukoy para maging tapat ka, tuwing Sabat, present ka. Hindi lang po yan. Hindi lang po yung tinutukoy na tapat na pagsamba. Ang pagsamba, minuto-minuto, araw-araw. Oras-oras. Yan ang tapat na pagsamba. Hindi yung akala ninyo, nagsabat lang kayo nagsimba, tapat na kayo. Ano pa? At huwag kayong magsiyayo sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang tanong, nabago na ba ang pag-iisip ninyo? Para sabihin, iba na kayo? Wala! Hindi pa rin kayo iba, parehas din pa kayo ng lahat ng mga, may mga pinipiling mga aral. Parehas din kayo, bakit? Ano bang iniisip ninyo? May pagbabago ba? Kaya akala ninyo, dati malasing euro kayo ngayon, hindi. Yun ba yun? Pasihat? Yun lang ba yun? Nung kayo dati mambababae ngayon, hindi na? Yun lang ba yun? Ay, naku po, mga kapatid ko. Pag sinabi, maging sa aral, tinutukoy nito.
Nabago na ba yung pag-iisip ninyo na 10 utos pa rin? Hindi, 10 utos pa rin. Hanggang kailan yan, Sister Rene, 10 utos? Hanggang bagong langit at ang bagong lupa mananatili. Pero nagsasabi dyan, hindi na para sa atin yan. Ano ba't mananatili kung hindi na pa rin para sa atin pala yun? Magulo eh. Hilong-hilo na. Mananatili sa bagong langit at bagong lupa pagkatapos hindi na rin para sa atin yun. Ano kabuluhan doon? Kung hindi na para sa yun, para kanino yun? Wala nang masama ron eh. Bakit? Ano mapapatunayan sa provision yung masama? Wala nang diablo ron. Wala nang manunukso ron. Wala nang mandadaya ron. Utusan mo doon. Sino tuturam sa pungutos doon? Kayo pa rin? Naku po. Kung sasabihin nyo, doon sa mga provision, hindi nga ka pungutos ituturo doon eh. Anong dahilan at bakit tuturuan yung mga provision? Dahil sa sila hindi nakarinig ng mabuting balita at ang mabuting balita ay ang pananampalataya. Bakit? Sapagkat silang lahat ay hindi sumampalataya. Siyempre natural, mga taga-bundok, sumampalataya ba yan? O may mga sariling pananampalataya dahil hindi nila naririnig yung gagaya ng ipinapahayag namin sa inyo. Narinig nila yung ipinapahayag ninyo na hindi sa pananampalataya. Yan ang provision. Hindi sumampalataya. Kaya nga, tinuturo nila sa utos na sumampalataya doon. Samantalang hindi sa pananampalataya. Kaya nga mananatili sa bagong langit at lupa yung 10 utos para ituro. Sa mga hindi Naku po. Hindi na yun yung tinutukoy. Basahin niyo yung Biblia kung anong dahilan, bakit turuan yung mga provision. Dahil sa sila hindi nakarinig ng tungkol sa pananampalataya. yung isa sa Oh. nila. Tapos isa ba? Bakit? Dahil walang tagapangaral. Akala niya tagapangaral na kayo? Hindi tinutukoy. Dahil walang tagapangaral. Ano yun? Yung tagapangaral sa pananampalataya, wala. Maliban lang dito po sa mga tunay na nabautismuhan. Tunay na tinubos sa dugo ni Kristo. Nagpapayag tungkol sa pananampalataya. Wala nang iba pa. Wala na kami tinuturo. Pagka sa pananampalataya kay Kristo, kung mayroon mang utos kami sinusunod, natural sa pananampalataya kay Kristo yun. Kasi si Kristo may kautosan yan, ang dami. Kala nyo, yung mga kautosan sinusunod ninyo, hindi nyo pa nga nasunod. Sa Levito pa ka lang, sa Levitico lang, tatatlo, dalawa lang yata ang sinunod nyo doon. Kaliskis sa kababoy. Paano yung aso? Nagagawa sila. Nahawakan. Diba? Samantalang pagdating ni Kristo, maraming utos yan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi sa kami walang kautosan. Bakit nasabi ni Apostol Pablo yun? Itinuturo niya, kung mayroong kabungan ng Espiritu sa bagay, walang kautosan. Di ba, naguguluhan kayo? Sila lang. Naguguluhan kayo kasi, yung sinasabi, ang pananampalataya, yung sinasabi niya doon na, yung bunga ng Espiritu sa kayong bagay ay walang kautusan kasi nga, bakit hindi nyo matanggap yan? At ano yung kautusan na wala ron? Natural, yung kautusan sa laman, pero yung kautusan sa Espiritu kay Kristo, hindi nawawala yan. Kaya yan ang dahilan nagkaroon tayo ng pag-ibig, nagkaroon tayo ng bunga ng Espiritu dahil doon sa utos ni Kristo basahin nyo. Yung mga utos ni Kristo doon, na kailangan nasa atin, na pagka nasa atin yung sa kayong bagay ay walang kautosan, hindi nyo matanggap. At tinutukoy na sa kayong bagay ay walang kautosan, pagka may bunga ng Espiritu, ay natural yung mga tungkol sa laman. Wala na kautosan na yan. Kailangan ang mga utos sa'yo ngayon, yung kautosan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo. Akala nyo kasi, porque kautosan o commandments, commandments na. Di ba? Mga masamang akala yan. Commandments, palalabasin mo, 10 commandments, 40 commandments. Paano yung list? Paano yung list commandment? Mga kaliglitan. Yung kaliglitan, hindi yan 10 commandments. Wala naman itinuro ni Apostol, wala naman itinuro ni Kristo sa mga natubos niya natubos sa kanyang dugo, na kung saan nagturo 10 utos. Parehas lang daw yun. Ay, nako, parihas. Ano pagkaparihas yung dakilat sa kalilitan?
Yung kalit-litan nga, palibasa kalit-litan, kaya okay lang makagawa kayo ng mga siyempreng kasalanan dahil maliit lang eh. Kaya hindi nyo alam, yung maliit-maliit, pag lumaki, ano binubunga nun? Nagbubunga po ng kamatayan nyo. Kaya kinakailangan, kasi yung maliit, pag maliit lang kasalanan, maliit lang din ang libadora yan. Maliit ba yung tao? Ha? Kung iisipin mo, maliit talaga yun kasi wala sa Ten Commandments eh. Ten Commandments lang ang top 10 eh. Ibig sabihin, lahat ng wala sa Ten Commandments, kalitlitan. Pero hindi nila alam yung kalitlitan, lalong pinalaki. Mas mabigat na. Lalong mabigat. Sa Ten Commandments, ang sinasabi, huwag kang mangangalun, nag-iisip ka ng masama, sinasabi ka, huwag kang mangangalun niya. Pero sa kay Kristo, kung paano yung dinakila ang kalitlitan, yung maliit na utos, kung paano yung dinakila, titingin ka lang, wala ka pang ginagawang masama, mangangalun niya ka na. Doon tayo sa pinalaki ni Kristo na kalitlitan. Hindi yan Ten Commandments dahil walang magawa yan. Tapos wala na nagawa yan dahil mahina ang laman. Ginawa niyo pang kaligtasan. Saan mababasa sa Biblia ng 10 utos pag sinunod mo, ligtas ka? Iba yung buhay na walang hanggan kasi nga may mababasa tayo. Pag sinunod mo yung 10 utos, hahaba buhay mo, lalawig ang buhay mo, yayaman ka. Ganun lang yan, pero pagdating po sa pananampalataya, wala yan. Pagdating sa kaligtasan, wala yan. Kumbaga, pag sanglibutan lang yan. Yung kautosan, ginawa lang yan dito sa sanglibutan. Hindi panlangit yan. Kaya yung sinasabi nyo, baguhin po ninyo yung 10 utos, mananatili sa bagong langit at bagong lupa. Kasi yung 10 utos, panglupa lang yan. Ang panglangit, yung pananampalataya, kaya tuturuan yung mga probisyon tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Kasi panlangit yung faith eh. Yung mga bagay na hindi nakikita, yan ang faith, yan ang pananampalataya. Ay, tinuturo yung mga bagay sa lupa eh. Tulad ng Jerusalem. Tulad ng Jerusalem, lupa yan, alam niya Jerusalem, nasa pagkalipin hanggang ngayon yan. Tapos kayo rin, gusto tubog-tubog, kaya lipin din kayo, wala pa kayo kay Kristo. Pagka sinabing alipin, yung alipin kung saan, alipin ka sa sanglibutan. Ibig sabihin, hindi ka alipin ni Kristo. Kasi, dalawang klase yan. May naging alipin dito sa lupa at mayroong naging alipin pagdating kay Kristo. Na yung alipin ni Kristo, yan yung pinalaya. Nagawa nyo na. Kayo, alipin pa rin kayo. Sinusunod yung kautosan, yan ang ipapatunay nyo. Yung kautos sinusunod ka, alipin kayo eh. Sasabihin nyo, pinalaya kayo ni Kristo. Okay, magpatunay kayo. Saan at anong paraan kayo pinalaya ni Kristo? Kami pinapatunayan na kami na pinalaya ni Kristo, gaya ng binasa natin kanina sa 2 Korinto 5:17, kaya nga kung ang sino man na kay Kristo, kami na na kay Kristo, ang tawag dyan siya'y bagong nilalang. Bukod sa bagong nilalang, ang mga dating bagay nagsilipas na. Narito sila pawang naging mga bago. Pag naglilipas na yung mga bagay na yan, yan yung nagsisilbing libadura. Yan yung tinutukoy na mga alis sa inyo ang lumang libadura. At kung yung pista na ginanap po natin, ipapangilin natin ito sa katapatan at katotohanan. 10 utos na lang, hindi mo pa mapapatuhanan yan. Ang kautosan, hindi mo mapatutuhanan yan, liligtas ka yan. Pero kami, pag yan ang ginamit namin sa inyo, papatunayan namin ang kautosan, hindi kayo ililigtas niyan. Ididiin lalo kayo masama. Ayan, mga kapatid ko sa Panginoon. Ngayon, mga kapatid ko, tingnan natin yung sinasabi naman sa 1 Korinto 5:8. Ano yung sinabi dito? Balikan natin. Para mabigyan po natin ng yung linaw. Para maliwanag po. Para
maintindihan po natin. Ikalawang asa, unang Korinto pa rin, 5, versikulo 8. Kaya nga, ipangilin natin ang pista. Yung pista na ipapangilin natin, ito yung katawan ni Kristo. Hindi sa lumang libadura. Hindi sa lumang libadura ipapangilin natin. Ni sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Yan po yung pista na ating pong siniselebrate, ating inaalaala. Na yung pista na ito, si Kristo yung tinanggap natin na tinapay at yung katas ng ubas na dugo ng Panginoon na nabus sa atin. Doon tayo magiging tapat. Pag magiging tapat tayo, kailangan yung mga masasama, yung mga pag-iisip natin, yung mga masamang akala, yung mga aral. Lahat na yan, relibadura na yan. Ano ba pagkakaiba ng pista sa Pasko? Ang pista kasi, yan yung, ang Paskwa, yan yung Passover nung una. Pista. Yung pista ngayon, yung sinilibrate natin, katawan ni Kristo at dugo ni Pero Kristo. parehas din pista yun. Parehas yan, pero ang pinagkaiba, si Kristo na yung huling handog. Yun ang pista. Si Kristo na ang huling kain patungkol sa kasalanan. Hindi na po yung doon sa dati, katay-katay pa. Ay, ano yung Pasko? Yung Paskwa, yan po yung kusan, yung Paskwa, ganun din yun. Ang pinagkaiban nga lang, yung Passover, yung katawagan, pista o Paskwa, iisa lang yan. Iisa lang yan. Pero, ang kakaibaan doon, yung Passover nung una. Kaya nga, Paskwa. Iba yung Paskwa sa Passover, yung Passover. Yan na yung kwan. Hindi na yun. Yung may 7 days. Yung Passover kasi, walang pinagkaiba na dapat nilang gawin doon sa dati. Kaya nga lang, sila hindi nila matanggap at ipinako na daw ni Kristo yon yung paghahandog-handog, pero nagpipista. Ngayon, pag tinanong mo, paano pala ganapin yung Passover? Parang Sabat. Mayroon wala ba, may babasa pa tayo sa Biblia, parang Sabat. Samantalang doon, kung Passover ang gaganapin mo, andun kompleto. Kailangan lahat gawin mo yan. Ngayon, sabi, wala naman, mahirap tayo eh. Mahirap ka pala eh. Bakit Passover pa rin kung hindi rin kompleto gagawin mo doon? Mali pa rin yung kulang pa rin. Walang pinagkaiba yan doon sa 10 utos, sinusunod mo doon sa isa. Hindi mo nasunod? Walang kwenta na rin yun. Kakasala ka pa rin doon. Hindi yung para lang makalusot kayo, kaya nga yung inalis ni Kristo yung paghahandog eh. Kasi siya ang huling handog eh. Kung siya nga huling handog, hindi nyo matanggap na yung mga dating bagay nagsilipas na sa inyo eh. Hindi nyo matanggap eh. Tanggap nyo ba yun, mga dating bagay nagsilipas? Pag lahat ng bagay nagsilipas, pag siya ikaw ay bagong nilalang, huwag mo nang babalikan yung mga dating bagay kasi yan yung nagsisilbing libadura. Baka hindi nyo alam. Aral ng mga parisi. Aral ng paparesi yung yan yung tinukoy ni Kristo, yung libadura na mag-ingat tayo eh. Hindi tinapay, tinutukoy ko, sabi nga ni Kristo. Hindi nyo matanggap yun. Nagtanong, saan ang pananampalataya niyo kay Kristo? Sinabi na nga, hindi sa tinapay ang tinutukoy ko, kundi ang mga aral ng iskriba at mga parasiyo. Nasaan ang pananampalataya niyo? Doon pa lang, hindi nyo na tinanggap. Ilag na ilag pa rin kayo sa tinapay. Naku po. Tapos yan ba? Na yung mga ganyang gawain, kung magpapatuloy kayo, ligtas kayo. Ako, dami kayong binubula. Pati sarili nyo, pinaniwala ninyo. Kalahin mo, mayroon palang maniniwala sa sarili niya na aral. Kami naniniwala kami, hindi doon sa sarili mong aral, kundi aral sa Biblia tungkol sa panampalataya kay Kristo. Kasi pag sarili mong aral yan, sarili mo yan, di aral kay Kristo yan. Kaya wag niyang panghawakan yung 10 utos, yung tungkol sa mga ipinagbabawal, ibigay ng Diyos yan na sundin. Wag niyang panghawakan yun kasi unang-una, hindi kayo Hudyo eh. Hindi nga kayo eh. Israel lang. Tataka ako kahit nagtataka nga ako kung bakit saan nyo na ako kailangan maging Hudyo. Kailangan maging Hudyo sabi nga,
Ang naging sagot doon, kailangan maging Hudyo. Ang nagsasabing siya Hudyo, sinagugan ni Satanas. Yan ang sagot sa Biblia. Oh, sige. Kami ba may sabi no? Na nagsasabing siya Hudyo, sinagugan ni Satanas? Kayo, nagsasabi, kailangan maging Hudyo. Ang sagot sa Biblia, ang nagsasabing siya Hudyo, sinagugan ni Satanas. Yan ang sagot sa Biblia. Oh, ayawan ko lang sa inyo kung Hudyo pa kayo. Ha? Wala na ba Hudyo? Ay, praise the Lord. Thank you Lord at wala na nagiging Hudyo pa. Sana magkaroon ng katuparan din kung hindi na sila Hudyo. Kailangan magkaroon ng katuparan. Maging isa kami kay Kristo. Ha? Sana po, magkaisa tayo kay Kristo. Mga kapatid ko. Ha? Kay Kristo tayo magkaisa. Hindi na sa Hudyo-Hudyo. Naalala ko yung sabi ni Sakiano eh. Ha? Hindi na exclusive yan. Ito po nga naman eh. Bakit kailangan maging Hudyo? Unang-una, hintil ka. Kung yung mga Hudyo nga, hindi na pinag-uusapan, kailangan maging Hudyo eh. Oh. Kailangan pa ba maging Hudyo? Sila na nga mismo na Hudyo. Kinulong sa kasuwayan. Oh. Di ba? Kinulong sila sa kasuwayan. Mismo Hudyo, pinagbigyan ng kautosan. Oh, tapos kayo, nag-aaring Hudyo. Kung sila nga, kinulong kayo pa. Ay, di na sana ang pagmamapuri. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Sabi ng Biblia, hindi mabuti. Ha? Kaya huwag nyo na ituloy yan. Hindi mabuti. Ha? Pagmamapuri lang po sa sarili nyo yan. Kung magmamapuri tayo sa Diyos. Magmamapuri tayo sa Diyos. Magmamapuri tayo sa Panginoon. Siyempre, natural. Bakit tayo magmamapuri sa ating sarili? Hindi natin mailigtas yung sarili natin. Ha? Pag nandyan yung kapamakan, nandyan yung mga kinakatakutan natin, Panginoon, bakit mo tinatawag Panginoon? Alam mo kasi maliligtas ka sa Panginoon eh. Eh ngayon, pagdating ng ganung bagay, sasabihin mo, kautusan ko. Pwede ba tawagin yung kautusan mo? Sabihin mo, Diyos ko, Panginoon ko. Sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Ha? Magsilayo kayo. Bakit? Eh, mas dakila pa si kautosan sa inyo, si Kristo eh. Maliwanag na nga na si Kristo, siya'y dinakila ng Diyos at ginawang prinsipe at kaligtasan. Bakit hindi ko matanggap? Mayroon pa pa ibang kaligtasan maliban kay Kristo? Dinakila na nga si Kristo eh. Oh, hindi nyo alam? Ang Diyos, dinakila niya si Kristo at ginawang prinsipe at tagapagligtas. Dinakila rin naman yung Ten Commandments. Dinakila ang Ten Commandments. Sabi mo lang dinakila na yan. Ano ngayon? Panahon pa ng mga Hudyo yun. Hindi kayo kasama. Unang-una, Christian dyan eh. Kasama ba kayo nung nilabas sa lupay ng Egypto? Sasabihin nyo, hindi. Oh. Ha? Ibinigay ba sa iyo isang utos? Hudyo ba kayo? Sa puso. Sino may sabi? Kayo, di ba? Kayo lang naman sabi punto sa puso eh. Hindi naman wala mabasa sa Biblia na yung mga hintil eh. Sila'y Hudyo eh, kundi ang sinasabi dyan. Mga hintil. Iba yung Hudyo sa mga hintil. Yung katutubong Hudyo tinutukoy dyan, hindi naman katutubo eh. Kahit nga yung puso nyo eh, hindi talaga Hudyo yan eh. Paano magiging binhi ni ano? Ang binhi ni Abraham. Sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, doon tayo natawag binhi ni Abraham. Yun ang naging katuparan na sinasabi ng Diyos kay Abraham, ikaw ang magiging ama ng lahat ng mga bansa. Paano kung sa Ten Commandments, sinong binhi nila? Ang binhi nila doon, si Moses, pero si Moses nga pati siya Hindi, si ano di ba? Si Agar. Si Agar, pero itinuro ni Moses yan doon sa Israel nung una. Itinuro ni Moses, pero yung itinuro ni Moses na ituro sa kanyang mga binhi, yung kanyang mga binhi lang, pero yung kanyang mga binhi, sabi nga, makapangyarihan ng Diyos upang sila'y isanib na muli sa kanilang pagkakaputol bilang dating sanga. Yan yung tinutukoy, mga dating sanga, yan yung mga pinagmatigas. Para hindi sila magsisampalataya kay Kristo kasi kung hindi sila pinutol ng Diyos, sa palagay nyo, saan tayo idudugtog? Wala. Idudugtog tayo ng puno ng mangga? Hindi.
Eh sabi na, punong olibo eh. Hindi punong olibo, sino yun? Si Kristo. Oh, sino yung mga sanga? Eh mga Hudyo. Saan nakagabit yung mga sanga? Kay Kristo. Pinutol ng Diyos para tayo makasanib. Kaya tayo bilang isinanib, huwag magpalalo ang sino man sa inyo. Kasi kung sila nga, dating sila pinutol, tayo pa. Ngayon, paano tayo nagpalalo? Kailangan sundin natin sa putos. Sila nga pinatitigil na, susundin mo sa putos, eh di palalo ka, puputulin ka. Kung paano nga sila pinutol, eh, ikaw pa. Naku po, mga kapatid ko. Kailangan magkaroon ng pag-improve, no? Kailangan magkaroon po tayo ng mga pag-asenso. Hindi yung as usual. Pag kinumusta ka, ganun pa rin. Eh, totoo naman, ganun pa rin ang aral eh. Hindi ka pwedeng magbago ng aral. Kasi pag nagbago ka ng aral, hindi na doktrina. Hindi na aral ng Jerusalem sa tugod yan. Aral ng Burnagin yan. Talagang aral ng Burnagin. Kaya ngayong ikalawang Korinto 5:17. Bagong nilalang. Ano ibig sabihin bagong nilalang? Born again. Ibig sabihin, ginagamit yung talata, hindi nyo naintindihan. Yan yung pa-English, hindi naintindihan. Kaya hindi ako nag-i-English eh. Kahirap na. Mag-aral muna daw ng Tagalog bago mag-English. Natural Tagalog, kahit saan ka pupunta, Tagalog, madaling intindihin yan. English nga eh. Diin na nga, patuloy pa eh. Di ba? Pagdating kay Kristo, ano yung sinabi doon sa kautosan? Christ is the end of the Christ is the end of the law. Tapos sa kanila, patuloy ang bagong langit at bagong lupa. Akalain mo yan? Di ba makikita mo yung pagkakasinungaling? Kasinungalingan? Ang layo. Teacher pa yun, ha? Naku po mga kapatid ko. Kaya bago kayo mag-English, magsanay muna kayo sa Tagalog. Kasi ako, sa totoo lang, mahirap talaga mag-English. Mahirap intindihin yun. Mag-English ako, hindi ko naintindihan. Kakaya. Tama lang yung Tagalog, kahit saan ka. Pwede yan. Pwede nilang translate. Kaya ngayon, paano ista-translate yung sinasabi, Christ the end of the law? Ay, paano ita-transfer yun? Ang kautosan manatiling ang bago lang ipang lupa, gano'n transfer? Translation? Kung ita-transfer mo. Halimbawa, yung sinabi at the end. Translate yun. Translate? Yun, ita-translate mo. Halimbawa, in English mo, ita-translate. Yan mo sa Tagalog. Kristo The end. ang tapusan ng Yung kautosan, sapagkat ang kinauwian ng kautosan, si Kristo. Kinauwian, pag kinauwian, wala na, nasa rin, kay Kristo na eh. Din, wala na. Pag tinagalog mo yung Christ is the end of the law, si Kristo ang katapusan ng Kautosan. kautusan. Ngayon, bakit nasaan yung Tagalog, tinagalog na mananatiling ang bago lang at bagong lupa? Kanino translate yun? Ewan ko. Di ba? Makikita mo talaga yung kamalian ng mga turo. Mga kapatid ko, no? Malapit na po natatapos. Dati tingnan pa natin yung sinasabi sa Mateo. Sa huling talata, bagaman mahaba pa po eh. Sa talata ng Mateo na lang. Para sayang kung kanina pa sana yung internet hindi nagluko, no? Ang dami kayong narinig. Ang dami kayong narinig po mga kapatid na nagpapatunay na yung iniingatan niyo ng libadura, hindi yun doon sa ugali, kundi sa tinapay. Hindi doon sa aral, kundi doon sa tinapay, kayo nag-iingat. Baliktad. Ngayon, tingnan natin ang Matthew 16. Anong sinabi sa Matthew 16, verse 6? 16:6 ng Matthew. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at magsipag-ilag sa libadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Yun ang iingatan natin. Maliwanag po dito. Mayroon tayong iingatan. Doon tayo kung saan mga ilag sa libadura na yon ng mga Skriba at mga Pariseo. Ano kaya itong mga libadura na to? Versikulo
11 hanggang 12, na ano't hindi ninyo napag-uunawa na hindi ang tinapay, hindi ang sinasabi ko sa inyo tungkol sa tinapay, kundi kayo'y mag-iingat sa libadura ng mga parasyo at mga Saduceo. Versikulo 12, para maintindihan, nang magagayoy kanilang tinatalastas na sila'y hindi pinag-iingat sa libadurang tinapay, kundi sa mga aral ng mga parasiyo at mga Saduceo. Yun, natalastas din nila. Pero kayo, hanggang kailan nyo kaya matalastas? Na yung tinutukoy pala dito, naiingatan yung aral ng Saduceo at Paraseo. Kailan nyo maintindihan yan? Kailan kayo magkaroon ng unawa na hindi kayo dapat magpatuloy dyan sa libadura ng tinapay? Dahil hindi yan ang sinasabi. Ang kulit nyo. Sinasabi na nga dito ni Kristo. Yung pinagsabihan niya na mag-ilag sa libadura ng skrip ng mga parasiyo. Ngayong iba nakaunawa. Sana po, padalan kayo rin yun yung tapat na, yung tunay na kaunawaan. Para sa halip na matakot kayo sa tinapay, matakot na kayo dun sa ginagawa niyo kasalanan o kasamaan. Diba? Dahil yan ang tao, kaya nga nagiging masama, yung libadura niyan yung kasamaan. Ay ngayon, tumusunod ka dun sa kautusan. Nabansag ang araw na iskripit mga parasiyo na yan. Diba? Kaya nga iniingatan nyo, punta kayo sa lumang aral. Sabi nga, magsitigil na kayo sa pasimulang aral. Andun pa rin kayo sa pasimulang aral. Ano ba yung mga pasimulang aral? Dito sa pag-iingat ng tinapay na may libadura, doon kayo nag-iingat sa tinapay na may libadura, hindi doon sa kayo ay nag-iingat na huwag na magkasala kasi si Kristo na kordero ng ating Pasko na iyain na. Yan ang dapat na ingatan po natin, yung alam natin na ikakasama natin. Ano yun? Yung mga pag-iisip na masama, yung mga masamang akala, yung mga paghahatol. Naku po, mga ano yan? Mga libadura yan ng pananampalataya. Mga kapatid ko. Ano pa yung nagsisilbing libadura? Ba't sinabing libadura yung arang skribat mo para sa iyo? Kasi yung kautusan, hindi sa pananampalataya yan. Ngayon, yun ang sinampalatayanan mo, di libadura yun. Nagpapatunay libadura yung arang mo, skribat para sa iyo kasi pag hindi sa pananampalataya, ano sabi doon? Lahat ang hindi sa pananampalataya, kasalanan. Bakit ang kasalanan? Hindi sa panampalataya Kaya nga hindi na tayo maliligtas ng kung ano-ano maliban sa panampalataya kay Kristo Ibig sabihin, pag hindi sa pananampalataya, yan yung libadura. Ngayon, tatanong ano ba yung mga bagay na inalis na ni Kristo na pako sa krus? Sasabihin mo lang tungkol sa paghahandog. Tungkol sa kapistaan. Nagpipista ka rin naman. Hindi ka kumakain ng tinapay na 7 araw. Diyan tawag doon, hindi nagpipista. Akala mo lang kasi nagpipista, kakatay-katay ka pa. Wala ka namang kakayanan magkatay-katay Dahil ba doon, inalis na ni Kristo yun? Naku po, kung sinasabing inalis si Kristo yun, yung paghahandog patungkol sa kasalanan ng una, kailangan maalis na rin sa inyo yung kautusan. Ngayon, ang tanong, nandiyan pa rin kautusan. Paano kung nagkasala kayo? Sino ihandog niyo ulit? Si Kristo, papako ulit sa cross? Para hindi nyo naintindihan yung sinasabi nyo, isang bautismo, isang panampalataya, isang Panginoon Kaya may sabi nun, isang Panginoon. Kailangan, isang Panginoon natin. Nabautismoan, isang bautismo. Kailangan, pag nabautismoan na tayo, nabautismoan na. Kung nasaan ka napunta, nagbalik loob ka, ibig sabihin, pag nagpunta ka doon sa ibang nagbalik loob ka, hindi ka na anak ng Diyos. Bago ka mabautismoan. Nagbalik kayo, siyempre anak ka ng Diyos. Kailangan pa ba ulit na bautismoan ka? Hindi na kailangan bautismoan ka. Ayan yung sinasabi mo doon. Kasi, yung iba, pag na-bautisman, pumunta sa ibang kongregasyon, pag bumalik, bautisman ulit. Kasi nasa pawan daw yung bautismo sa kanya. Nakalain mo yan.
Totoo ba yan, Sister Lilith? Wala nang bisa yung dati na bautismo sa kanya pagka nabautisman, napunta sa ibang o nabautisman ulit doon. Pagbalik bautisman ulit? Sino ba yung gumawa nun? Ay, ewan ko. Kung saan nila nakuha ang aral na yun. Ha? Isang pananampalataya, isang bautismo, isang Panginoon. Panginoon muna. Pananampalataya. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ngayon, kung isang Panginoon ka, ha? Sino Panginoon mo? Si Kristo. Dapat si Kristo lang kilalanin mo. Ba? Isang Panginoon, isang pananampalataya. Pag sinabi isang pananampalataya, isa lang pananampalataya mo kay Kristo. Hindi yung pananampalataya mo, iba-iba. Di ba? Yung pananampalataya sa Panginoon, pananampalataya mo isang pungutos. Paano yun? Sister Glenn, isang pananampalataya ba yun? Ha? Naging isang pananampalataya ba yun kay Kristo sa isang pungutos? Nangalunya na yun. Naku po, sinasabi ang kautusan hindi sa pananampalataya. Ngayon, pag-aralan nyo kung ano yung kautusan hindi sa pananampalataya. Diba? Kaso nga hindi nyo matanggap, kautusan na binabanggit Yung kautusan hindi sa pananampalataya paniwalang-paniwala pa rin kayo, sundin yan Nasaan ang pananampalataya ninyo? Di dalawa na. Nasaan yung isang pananampalataya? Dalawa na. Tatlo pa, huwag kang kakain ng karumal-dumal. Kung ano-ano pa. Kailangan doon tayo sa Jerusalem ngayon. Akalain mo yan. Yan yung mga pananampalataya na. Naku po. Hindi na tayo dyan sa Jerusalem ngayon. Kaya nga hindi na namin matanggap yung Jerusalem ngayon dyan kasi pinalaya na kami ni Kristo. Pinalaya na tayo sa pagkaalipin. Yung Israel ngayon dyan, nasa laman pa rin yan. Kaya nasa pagkaalipin. Sinusunod nila sa pungutos. Tradisyon na rin po nila yung Passover. Ano pa, yung hindi lang pagkain ng karumal-dumal, maliban doon sa sumampalataya kay Kristo. Kasi hindi lahat ng Udyo ganon. May mga Hudyo rin na sumampalataya kay Kristo, gaya ni Pablo, gaya ng mga apostol. Diba? Aliwanag mga kapatid ko, ngayon patuloy, versikulo 7, at sila na nagkatuwiran na sa kanilang sarili na nagsasabi, hindi tayo nakakapagbaon ng tinapay. 8. At nang natalas na si Isos ay sinabi, kayong kakaunti ang pananampalataya. Bakit kayo na nagbubulay-bulay sa inyong sarili? Sapagkat wala kayong tinapay. 9. Hindi pabaga ninyo natalastas at hindi ninyo nalalaman ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki at kung ilang bakol ang inyong nailigpit. 10. Na inyong nayaong 7 tinapay sa 4,000 lalaki at kung ilang bakol ang inyong nailigpit. 11. Ano't hindi ninyo napagunawa na hindi ang sinasabi ko sa inyo tungkol sa tinapay. Liwaliwanag na, no? Hindi doon. Dapat kayo'y magsipag-ingat sa libadura ng parasya at mga Saduseyo. Nang magkagay kanilang natalastas na sila'y hindi pinag-uutos na sila'y magsipag-ingat sa libadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Paraseo at mga Saduseyo. Ang tanong, ano ba itong nagsisilbing libadura na aral na Eskrito at mga Paraseo? Sige, magsabi kayo kung ano yun, alam ninyo. Takot kayo magbanggit, ako na lang, o kaya baka hindi nyo alam. Ang libadura na tinutukoy dito, maliwanag, aral. Ano ba yung aral na tinutukoy? Di pinagkatiwala sa kanila. Lahatin mo na yan. Wala kang pipiliin dyan. Hindi lang pinipili mo yung lumang aral, yung tungkol sa paghahandog patungkol sa kasalanan, dahil mabigat yun. Wala makakasunod. Hindi yun. Kung hindi mo masunod yung 7, gagawin mo kada isang araw sa loob ng 7 araw, mahirap yun. Mas mahirap. Mas mahirap yung hindi ka sumampalataya kay Kristo. Yung hindi ka naniniwala sa salita ni Kristo na tinutukoy na libadura dito na mga inalis. Lahatin mo na mga pasimulang araw, kahit 10 utos yan. Kasi kung hindi magkakaroon ng katuparan, nakasama yung 10 utos na ipago sa cross, pag sinusunod mo yan, hindi ka mapapabuti niyan. Hindi ka ililigtas niyan kasi magiging dalawa ng iniisip mo tagapagligtas mo.
At isa pa dyan, si Kristo na ibababa mo at na itataas mo 10 commandments. Gaya ng alimbawa, yung 10 commandments binigay ng Diyos. Ha? Eh si Kristo, sumunod doon sa 10 utos. Akalain mo yan? Ano sa palagay nyo? Ano ba ginawa niyo kay Kristo? Dinaw nyo si Kristo. Samantala si Kristo, tinaas yan. Hindi nakakilala ng kasalanan yan. Hindi kung saan sumunod sa utos na yan. Dahil wala pang kautosan, matuwid na yan. Tapos sasabihin nyo, si Kristo sumunod sa 10 utos. Naku po, yan yung sinasabihin ni Kristo pagdating niya na hindi ko kayo nakikilala. Kalain mo, iisipin mo si Kristo nung hindi pa sumunod sa kautosan. Ano siya? Masama, natural. Iisipin mo na si Kristo, masama. Kaya nga binigay sa kayong kautosan, sinunod niya yan. Ngayon, dahil sa sinunod yung kautosan niya, naging mabuti, walang kasalanan. Ganun ba yan? Yan yung sarili niyong paliwanag, sarili niyong unawa. Hindi ganun yun. Wala pa si Kristo, kasama na ng Diyos yan na matalino gaya ng manggagawa. Pag sinabi matalino gaya ng manggagawa, i-ano niyo doon sa 10 utos, sinunod niya. Paano susundin ni Kristo 10 utos? Yung 10 utos, ginawa lang nila yan. Bakit gawa nila lang yan? Bakit nila ginawa lang yan? Kasi yung 10 utos nung gawin ng Panginoon yan, nasa si Kristo. Sabi nga, nasa siping niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. Pag nasa siping, pag ginawa yung 10 commandments, nandun pa rin siya, kasama. Dalawa sila. Naku po. Kailan lang ibinigay yan? Samantala yung lalangin ng bago langit, lalangin ng langit at ang lupa, nandun na ako. Nandun na ako, sabi ni Kristo, lahat. Kaya nga siya yung saksi. Ang sinasaksihan niya, yung gawa ng Ama, yan yung idinadara niya dito na mabuting balita, mabuting ibanghilyo. Yan yung dala-dala ni Kristo na ipaalam sa atin. Ang tayo lang, maniwala kay Kristo. Siya lang po ang nagpapatutuo sa mga bagay na nakita ng Ama. Gaya ng alimbawa, yung sa Sabat, na kung saan ninatulan ng Iskriba at Parasiyo si Kristo, na ang sabi ni Kristo sa kanila, hindi niyo ba alam na ang aking Ama hanggang sa ngayon ay gumagawa? Anong araw siya inatulan? Sabado. Di ba? Ibig sabihin, yung ginagawa ni Kristo, hindi niya gagawin yun kung hindi yun ang gawa ng Ama. Pagkatapos, hindi niyo pinaniwalaan, naku po, nandun pa rin kayo sa huwag gagawa ng anumang gawa. Samantalang si Kristo ang sinabi, matuwid ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat, tapos hindi niyo matanggap. Tapos pag nasusukol kayo, punta kayo kay Kristo. Nasa rin 10 commandments. Sinong dakila doon? 10 commandments sa Kristo. Natural si Kristo, bakit? Gumagawa rin kayo Pag nasusukol kayo, ginawa ni Kristo. Sabi ni Kristo, matuwid gumawa ng mabuti ang Sabat. Pagdating mo sa Sabat, huwag gagawa ng anumang gawa. Saan kayo doon? Yan ang mga simpleng tanong ko lang. Saan kayo doon? Huwag gagawa ng anumang gawa o matuwid gumawa ng mabuti sa araw Sabat. Same yun 7 araw yun, Sabat yun. Saan kayo doon? Pwede mong pagsamain yung Sabat na huwag kang gagawin anumang gawa. Dito sa Sabat din na matuwid gumawa ng mabuti araw Sabat. Pwede mong pagsamain na? Bawal daw magamit. Ay naku po, mahihilo kayo. Pati yung turo ninyo, mahihilo kayo. Baka makakukwestiyon kayo ng iba. Pag sinabi, huwag gagawa ng anumang gawa, may gagawin ka ba, brother? Sasabihin mo, wala. Bakit ka gumagawa pagdating sa gawa ni Kristo? Sabihin mo, kasi matuwid gumawa ng mabuti araw Sabat. Huwag sinasabi, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Nasunod ko, hindi. Hindi mo nasunod, kasalanan sa iyo yun. Pag sinunod mo ang buong kautosan, natisod ka sa isa, siyempre sinunod sa 10 utos Natisod ka sa isa, bakit? Gumawa ka Gumawa ka, sabi mo, kasi si Kristo gumawa ng mabuti araw Sabat. Samantalang doon sa huwag kang gagawa ng anumang gawa, kay mabuti, wala ka talagang gagawin doon. Ngayon, gumawa ka. Dahil ang tinitignan mo si Kristo gumawa ng mabuti sa araw Sabat, nasaan na yung huwag kang gagawa ng anumang gawa?
nakisod ka na doon sa isa, kasalanan mo na lang yun. Kaya, huwag nyo rin pangaral ng Ten Commandments. Maawa naman kayo sa iba. Ha? Maawa naman kayo dyan sa mga napapaniwala po ninyo. Ha? Kung hindi kayo naawa sa sarili ninyo, maawa naman kayo dyan sa miyembro para sila huwag mangaramay. At ang sinabi naman ng Panginoon sa mga miyembro, magsilabas kayo, mga bayan ko, upang kayo huwag mangaramay. Kaya kung bayan kayo ng Diyos, tao kayo ng Diyos, alam niyo na, ang gagawin niyo, magsilabas kayo, bayan ko, upang kayo huwag mangaramay sa kanilang talo, mga salo. Kaya nga, ito, naging tupad sa amin. Paano naging tupad sa amin? Umalis kayo, bayan ko. Ayun, umalis kami sa inyo. Hindi kami umalis na kung saan namin gusto. Mayroon kami basyan sa Biblia kung bakit kami umalis sa inyo. Kailangan masunod dito sa Bible Kasi nakita po din namin yung mga sikreto na mga aral ninyo, dito rin po namin nakita sa Biblia. Na yung inakala nyo, nung sinasabi nyo, maliligtas tayo sa Biblia, sa ganong paraan na ang akala po natin, yung kautosan na sinusunod, ligtas tayo sa Biblia, hindi. Hindi ganun ang sinabi. Ang sinasabi ng Biblia, iisa lang na pangalan na binigay sa bugsinong ng langit na sukat nating ikaligtas. Iisa lang. Hindi 10, yan po mga kapatid ko. Sana po ganun. Ganun sana yung mga pagpapaliwanag nyo para yung mga libro, baka unawa naman, makaintindi. Hindi yung babasahin mo, binasa mo, tapos babalikan mo. Ano sabi? Babasahin mo ulit. Saan paliwanag? Kaya kung yan pa rin ang mga aral ninyo, hindi kayo matututo. Hanggang dyan na lang po kayo. Saka hindi nababago. Hindi nagbabago. Kaya nga kailangan na, sabi sa Biblia, nababago araw-araw, kayo natupad sa inyo ba yung magbabago araw-araw? Taon-taon. Taon-taon, wala pa kang pagbabago Bakit? Ano nasabi ng pagbabago? Reconciliation. Papatawaran. Pagkatapos nun, andyan ulit. Hindi nyo alam, di ba ito na yun? Pag nagpatawad ka, ikaw mismo makakaalam niya kung tutukan tao na nagpatawad. Kaya lang nga naman ikaw nagpatawad sa sarili mo, hindi mo naintindihan yung ginawa mong pagpapatawad. Mahirap yun. Nagpatawad ka pero hindi mo naintindihan yung pagpapatawad mo. Ayun, para na masabi na, si pastor, si ganun, kapatid, nag-ibigay ng tawad sa kapatid. Pero nakikita mo, umibigay ng tawad. Yung pala, ay babaw. Diba? Di ba alam kung ano ang pinagsasabi? Alam mo, ako po. Hindi ganun. Pag nagpatawad ka. Ibig sabihin, kung ano yung ayaw mo sa iyong sarili, huwag mong gawin sa iba. Kung pinatawad mo sarili mo kasi nagkasala ka, magpatawad ka rin. Diba sabi? Pinatawad nyo siya, humingi ka ng tawad, pinatawad ka, tapos ikaw ngayon nagpatawad, hindi totoo. Baka hindi nyo alam. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Wala po tayong lihim sa Diyos na hindi nabubunyag, hindi nakikita. Alalahanin nyo, ang Diyos nasa langit, tayo nasa lupa. Wala tayong may tatago. Kaya yung mga akala nyo, talagang ipapakita kayo sa mga membro na talagang ganito kayo, kagalang-galang, pero sa Panginoon nakikita puso ninyo. Kami, hindi namin nakikita yung puso nyo, pero alam namin nilalaman ko yan dahil sa bibig nyo. Diba? Dahil sa mga kilos nyo. Diba? Binigyan tayo ng bahagyang panguhula. Kung ano yung kanilang sinasabi, nagmumula sa puso. Ay, kung sinasabi mo masama, saan galing yun? Sa puso. Pero ang Diyos, talagang lahat ng puso, nakikita niya kung anong laman. Kaya yan po mga kapatid ko, pagkatandaan po natin. Yung tututusin, mahaba pa ito, pero yung oras po natin, nagmamadali yung oras natin. Ngayon, iilan lang ang mga talasa na ipayag ko sa inyo, kasi nga, ibalik iilan lang talata, basta yung pagpapaliwanag na intindihan. Hindi yung, ang daming ang binasa mo, 15 minutes, tapos. Kung tutusin, papasahin ko yung talata dito na, ilang talata to, na bawat bersikulo,
na bawat kapitulo, ilang bersikulo. Kung tutusin, kahit babasahin ko, hindi ko papaliwanag. Baka sobrang pa sa 15 minutes to eh. Kayo, kasama paliwanag pa yan ha, sa 15. Tapos ka agad. Ang galing naman din. Naku po. Kaya nga yung mga membro, sa halip na, sa halip na yung mga pangulo, umarap po sa amin para makipag-sharing, makipag-aralan, yung mga pastor. Pinaparap ng mga membro. Kasi sila na mismo nagtuturo. Alam ko, wala rin naintindihan ng mga yan eh. Diba? Kaya yung mga tawag dito, inihimot natin sila, kaya wala nang pupunta dito kasi nga, ang sinusugo, mga member, kasi nga, kung sila nga mismo, yung mga turo nila, hindi naintindihan. Sila kaya pupunta rito, natural si membro. Testing, membro muna. Ako, sanay ako dyan. Hindi, tinatakot mo yata. Hindi ko sila tinatakot. Kailangan talaga mag-aralan sa isa't isa. Hindi naman yung, porque ako, tama yung sinasabi ko sa kanila. Umaga, babaliwalain ko sila. Hindi Kasi wala na Yung sa akin, kung ano yung naipayag ko na sa Biblia, pagdidiinan ko, na yung mga itinuturo po natin dito, maliligtas tayo. Ngayon, sila, pagdidiinan din nila, yung mga itinuturo na, kung talaga maliligtas tayo dyan. Ganun lang yun. Ngayon, halimbawa, pinagdiinan nila yung aral nila na maliligtas sila. Tapos tayo, hindi natin may pagtanggol yung alam natin. Maniwala tayo sa kanila. Kung ganun. Kailangan maging support tayo dito. Kung sino yung kailangan tumahimik na tayo. Hindi yung lulusot-lusot pa tayo na pag lumusot din tayo, wala rin. Diba? Kailangan, ibig sabihin, tayo tumatanggap din yan. Kung ano yung mga ituturo nila sa atin, tatanggapin natin kasi nasa Bible. Subukin ninyo lahat ng mga bagay, ingatan ninyo mabuti. Kung mayroon sila nasabing mabuting bagay, bakit di natin ingatan? Di ba? Pero kung yung itinuturo nila, hindi mabuting bagay yun, bakit mo tatanggapin yun? Natural, ikaw na mabuti yung itinuturo mo, ibigay mo sa kanila. Yun ang kasi sa'yo, yung karunungan po natin mga kapatid ko, hindi natin kailangan suluin yan. Kaya nga pinagkatiwalaan tayo, binigyan tayo sapat na kaunawaan para yung kanawaan ibinigay sa atin. Ganon din natin isi-share. Dahil pag tinanggap nila ito, siyempre naturalin na sila. Di ba? Kayatin mo na hindi natatakot. Kaya nga mga kapatid ko, yung mga hindi natatakot na katulad namin, inikayat po namin kayo. Inikayat namin po kayo. Kasi hindi kami natatakot. Nakita niyo na yung reaction namin dito kung magsalita sa mga Pangulo. Kasi, kaya nga hindi kami natatakot, mayroon po kaming basihan. Yung basihan dito, salita ng Diyos yun. Kaya nga sinabi, ang nagsasalita ng salita ng Diyos ay natural. Gaya ni Pablo, kami, matabang kami. Kasi mayroon pong basihan Kung mayroong matakot dito, ay yung pinanghawakan yung aka-aka. Yung walang katunayan, walang kasiguruhan. Kasi madadamay na yung mga nakikinig. Kaya nga tayo, pag nagsalita po tayo ng salita ng Panginoon, yung kapakipakinabang doon sa mga nakikinig. Kasi kung yung mga turo natin, hindi ko pakipakinabang, ay yung pang ang napulot nila ng mga aral, yung napulot nila mga style na pinagdidirin nyo na yan, doon kayo maliligtas. Kawawa naman yung iba. Kawawa naman po yung mga membro. Maawa kayo sa membro kung hindi kayo maawa sa sarili nyo. Yan lang po masabi ko. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, ako, nagsasalita ako dito dahil yung salita ko hindi mahatulan ng kahit sino man. Dahil ang Panginoon po ang ipinapahayag ko po sa inyo. Kaya kung sino man po sa inyo na talagang nag-aalangan po dyan sa mga itinuturo po sa inyo dahil nga po doon sa pagpapahayag po namin sa inyo tungkol kay Kristo, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ang katakutan nyo, yung mapapasama kayo doon sa sinasabing salot na darating po sa kanila. So hanggang dyan na lang po mga kapatid ko sa Panginoon. So medyo mabot na naman po tayo ng alas 12. So ganun pa man, nagpapasalamat po tayo at naipaliwanag po natin mabuti kung ano po ibig sabihin ng libadura ng pananampalataya. Yung libadura ng pananampalataya, ito yung mga ugali po, yung mga masama na sa atin, na ang nagpapatunay po ang kautusan
Kaya nga, nabansagan, aral ng mga escriba at mga parasiyo. So yun po, mga kapatid ko, sorry sa mga nasaktan, ha? Bato-bato sa langit, matamaan, matuwa, no? Huwag magalit. Kasi nga, yung salita po na tumatama po sa inyo, kung tanggapin nyo, ligtas kayo. Pero kung hindi tanggapin, nasa sa inyo na po yan. No? Ang kaligtasan, hindi sa pilitan. Sapat na lang po na kami makapagpahayag ng salita ng Panginoon. So yan po, dako na po tayo sa closing song, sa pay na alam po ng lahat. Nangailangan ng Diyos ng mga manggagawa, pagkatuturuan niya ng katotohanan, umiling ng biyaya na aking ipahayag, o biyayaan mo ako. Bilang Panginoon, sa puso mo mapagpakumbaba. Ibilang mo, Panginoon, at biyayaan mo ako. Nasisiyahan ako nang maugasan mo ng iyong tugong banal, walang katapusan. Maawa ka sa akin, makapangyarihang Diyos, o biyayaan mo ako. Bilang Panginoon, sa puso mo mapagpakumbaba. Ibilang mo, Panginoon, at biyayaan mo ako. Sa pagpakikibaka, turuan mo ako, upang magagapi ko ang mga kaaway. Ikaw ang siyang asahan lahat ng panahon, o biyayaan mo ako. Bilang Panginoon, sa puso mo mapagpakumbaba. Ibilang mo, Panginoon, at biyayaan mo ako. Ako'y dapat tumulong sa pasan ng iba, at tuturuan mo na mapanalanginin, at sa katulungan ko maglilingkod ako, o biyayaan mo ako. Bilang Panginoon, sa puso mo mapagpakumbaba. Ibilang mo, Panginoon, at biyayaan mo ako. Salamat sa Panginoon, at tayo po dadako sa panghuling programa natin, ang panalangin, ang maglalagay ng lingkod, tayo po lumuhod. O Diyos, makapangyarihan, salamat, Panginoon, sa mga salita na muli na amin pong napagbulay-bulay sa mga oras na ito, na sana po, Panginoon, mga salitang napag-aralan po namin. Alam po namin, Panginoon, kung ano po yung magiging libadura sa aming pananampalataya. Ingatan mo, Panginoon, at turuan mo bawat isa, na kung ano man darating po sa aming mga pagsubok, upang ito ay huwag manatili sa amin at hindi maging libadura,
ay tulungan mo kayo, Panginoon, ang pagtitis at ang pagpipigil ang pagkaloob sa bawat sa amin. Naroon, Panginoon, na katatapos lang po namin na nag-aalala sa kamatayan. Ang kamatayan na yan dahil din po sa amin. At ito po na kung saan tulungan mo kayo, Panginoon, na masuklian po namin ang mga mabuting ginawa mo sa bawat sa amin. Na sana rin po ay makapagtagumpay kayo, Panginoon, sa mga dumarating na mga pagsubok na ito. At maging yung mga pag-iisip po namin ng masama, alisin mo na malubusan ito sapagkat hindi lamang tumalis, kundi wala ka po sa amin at tutulong at mag-iingat at tumusubaybay po sa bawat sa amin, Panginoon. Alam po namin na sa libutan ito ay mayroon pong kaaway ng Diablo na huwag mong paintulutan ng bawat sa amin, Panginoon, ay madaya po. At huwag mo rin bigyan, Panginoon, ng puwang na makapasok sa aming mga puso. Sana po maging matatag po kami, Panginoon, naging tapat po kami hanggang sa kayo pumarito. At hindi lang po kami, Panginoon, na nag-celebrate ng pag-aalala sa kamatayan, kundi sa lahat po na nag-celebrate nito na sana po ay bigyan mo ng sapat na kaunawaan at karunungan na gaya ng ibigay mo sa amin upang kanilang mapaggunaw, Panginoon, na hindi ito sa tinapay na libadura na kung saan ay kanilang pinag-iingatan dahil sa pagganap nila, Panginoon, ng mga pasimuling aral na ayon sa iyong lingkod na sa Apostol Pablo ay pinatitigil na po ang bautisa sa mga bagay na ito. Dahil kung saan, Panginoon, isainawa sila gaya ng pag-isa mo sa amin na kami na yung tinubos, ipapasalamat at nag-iingat. Sana rin po ganon ang bawat isa sa amin bilang mga magkakapatid. Lalong-lalo po sa Pangulo na kung saan bigyan mo ng sapat na kaunawaan upang siya maging huwaran sa amin na bilang Pangulo, kapagkat amin din pong hinihiling sa inyo, Panginoon, na sana po magkaroon po kami ng Pangulo po dito sa tunay na iyong lingkod para kung saan sila ang magiging halimbawa sa bawat sa amin ngayon. At hindi lamang po kami, kundi yung mga may katungkulan. Tawagin mo sila, Panginoon, upang yung bigyan ng sapat na kaunawaan upang kanila pong may pangaral ay ayon lamang po sa iyong sinugo sa amin at namatay dahil sa aming kasalanan kundi ang Panginoon Jesucristo. At gayon din po, niling namin ang lubos na kagalingan nawa ng karamdaman lalo na po sa aming magulang. Alam po namin, Panginoon, na siya rin po ay may matanda na rin po. Niling namin na sana po kagalingan ay pagkaloob ng kanyang pangatawan ng kalakasan para makakasama po namin, Panginoon. At batid mo, Panginoon, na kami unti-unti na lang po na kung saan ay iyong pinagpapahinga, na kung saan ay nasa iyong kanlungan, ay ingatan ng Panginoon na sana po pagsama-sama pa kami dito po sa libutan ito na ganitong ginagawa namin kung saan maging angin po ang mga pamilya na hindi pa po namin lubos naagay po dito sa iglesia ito. Nabigyan mo rin kami sapat na lakas ng pananampalataya upang sila rin po naagay po namin hanggang sa sila rin po ay magiging magsilbing tagasunod po sa amin, amin po mga apak o aming mga katuruan tungkol sa pananampalataya sa iyong sinugo sa amin. Kaya Panginoon, dagdagan mo po about sa amin dito sa lugar na to at yun din sa lugar ng Pangasinan na kung saan, Panginoon, batid mo na ilan na lang po kami rito. At wag mo bigyan sila ng masamang pag-iisip itong mga nasa kabila, Panginoon, na dahil dito ay nandiyan kung ano mga pag-iisip na masama. Gaya po halimbawa na yung kautusan na kung alis at doon po ay sinusunod. Hanggang ngayon, ang kautusan na ito ay pinapangarap para sa din ng mga tao. Kung dibag ko sa tinuturo ng Panginoon, ay ganun din naman sila, Panginoon, bigyan mo sila ng kaunawaan. Na sana po ay madagdagan po kami rito na pumupuri sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, tumasa kami na ito aming makamit sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Happy Sabbath sa lahat, kapatid ko sa Panginoon. Lalo-lalo po sa mga nakapanood sa live natin, Happy Sabbath po sa inyo lahat. At dito lang po tatapos at sa susunod ulit. Yan po, ganito lang po.